nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus at Mix Bustos. Hi, hello, good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Ang saya-saya, Friday na naman, May 22, 2026. Araw po ng Biyernes, pang-apat na Biyernes po yan. Pang-apat na Biyernes po ng Mayo. Dahil ang unang Friday po ng May is May 1, Labor Day. Pagkatapos mo ng May 1, nasabi ko nga po nung isang araw. Pagkatapos nga po ng May 1, pinag-long weekend lang. Tapos tambak-tambak na ng trabaho at mga kaganapan sa buong Pilipinas. Hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Bustos po, how are you all today? At syempre, siguro ang pinaka-eventful na week talaga ng May is yung week ng May 11. Grabe yun. Parang yung 4 days pinagkasya mo ng 1 month sa mga kaganapan sa buong Pilipinas. At ngayon medyo nakakahinga-hinga na nga po tayo. Kung kayo po talagang nakaantabay, nakasubaybay sa Pinaserye. Parang mala Netflix mala teleserye ang buhay natin mga Pilipino. Kaya syempre po makinig po kayo sa mga legitimate news outlets katulad po ng DZMM, Radio Patrol sa 630. Sa AM po yan, 630 kHz AM band at sa DZMM Teleradio. Yan po yan sa YouTube. At syempre PRTV, Channel 31. At syempre po sa mga legitimate news outlets. Legitimate po ha. Hindi po yung pamulutan ha. Nako, iba po yung pamulutan. Mani po yun. Mga legitimate news outlets lang po. Yung mga totoong mga batikan at mga nire-respeto nating mga journalists sa larangan po ng media. Just to kumbaga clarify lang din reiterate, ang mga journalists lang po, yung mga nakikita nyo po mga on-cam, mga reporter, hindi lang po sila ang mga tinaguriang journalist. Pati po ang mga cameramen, mga editor, mga graphic artist, pati po mga driver. Kasi po ang technical definition ng journalist ang kasama po sa pagkukuha, sa pag-news gather, pagkukuha ng mga balita. So, syempre, ang reporter pupunta sa venue, sabihin natin pupunta sa Senado, pupunta sa Congress, hindi naman makakapunta mag-isa yan. Usually, meron siyang crew na kasama. So, lahat po sila journalists. Hi, hello, and good morning! Welcome back sa'yo, kapatid. Oo, hello. Ay, good morning pa ba? Oo. Ayan, good morning pa sa ating mga kaserbisyo. Ako po si Maan Makapagal. Ay, pansamantalang humahalili po sa aking kumareng si Ninya Corpus. Ano ba yung pamumulutan kanina? Pero mahilig ako doon sa pulutang yun. Alin diba? ba? Yung mga Mani. corny. Garlic. Oo, meron yung adobo. assorted. Meron assorted. May assorted. Diba? Oo, Yung, meron. kasi mababanggit ko sana yung brand. Oo. Diba Trail yung mix ang tawag doon, trail mix. Wow. Yun yung Oo, social. social. Yun yung shala. Shala. Pero sa atin ay double. Okay na ako sa adobo Okay na ako sa adobong mani Kasi diba parang isang isang dakot mo yan. Tapos pak. Oh. Ang kasunod ay ano? Beer. Ikaw yan. Tubig lang So tayo. anong tubig. meron? Bakit ganon? Oo nga Umaga-umaga politika. Ay, hindi naman. Sinasabi Ano ko lang ba? naman, Maan. Kasi
Today is the 4th Friday of May. Okay. 4th Friday of May. First Friday of May is May 1. Oo, kasi Labor Day ngayon. Sabi ko nga nung isang araw, May 1, di ba? Pinag-long weekend lang tayo. Tapos parang pagdating nung May 4 pataas, parang binagsakan tayo ng trabaho. At Back to reality. Ikaw naman, hindi pwedeng masarap lagi. tapos yung sumunod na linggo, yun yung kaganapan na hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin natin. Ay, syempre, hindi natin Oo. mapagkakailayan. Tayo'y nabubuhay bilang Pilipino. Oo nga At dito sa bansang Pilipinas, ano pa? Diba? Oo, Yan ang kaya nga inaasahan natin. Oo Yung nga ating magulong politika na, syempre, lahat nga sinasabi, kailan ba ito matatapos? Alam mo yon? Hindi ba tayo pwedeng maging matiwasay man lang kahit pa sumandali? Ngayon, nakakahinga-hinga ng konti. Yes, kahit Oo. pa paano. Pero syempre, ayun, we're bracing ourselves na naman Oo sa, di ba? Nalalapit na yung impeachment trial. Oo, yung paglilitis sa ikalawang Pangulo. So yan, sabi mo nga mga media, nako, Oo. wala na namang pahinga. Oo. Nung nakaraan nga, di ba, puyatan. Correct. Oo. Lalo yung mga na-stranded Oo. sa Senado. Oo. Tulad nila Angela Babad at JM Pineda ng PRTV News. Correct. Oo, yung ating mga crew. Oo. Sabi mo nga, yung mga kadalasan niya, masasabi mong legit. Kapag may crew, may cameraman, kompleto. Na sinasabi ko, yung mga tinaguri ang journalist din, di ba? Yung mga on-cam, baka sila lang yung mga nakikita natin sa TV, na Yes. journalist. Pero Oo. literal po, mga cameraman, mga driver, mga editor, Oo. lahat po ng team na, kumbaga kasangkapan po para makapagbigay ng balita, journalist po ang turing Yes, sa kanila. pero kasi ngayon may mga nagmo-mojo. Yung Yun alam mo din. yon, yung kasi hindi na ngayon kasi nagka-transition na tayo eh. Kaya na ng cellphone natin gawin lahat. Mag-shoot ka diyan, mag-edit, mag-voice, Mag-live. mag-live. Oo. So, nandun na sa maliit. Yung camera mo na ilang kilong bigat nun? Ano nga parang ano lang Ano ba? 5 kilos kilong yata ano? yun. Yung dati pang brand. Oo. 10 to 15 o 20 kilos ang bigat nun. Imagine nasisira ang balikat ng ating mga cameramen Tama. noong araw. Oo, noong Ngayon, araw. paliitan na. Oo. At hanggang sa cellphone na. Buhay pa rin yun. Yung mga ganong camera. Oo, yung mga yung mga ikigami. ikigami. Oo, Pati diba? mga tripod. Yes, Nakasintangkad ng tao. Yes, Oo. malaki pa sa akin kapag tinayo. Oo. Ayun, dati may mga ganun-ganun pa tayo. Ang dami nating bitbit. Ngayon, yung mga tripod mo, isang hugot na lang. Diba? Natutupiin na siya. Foldable, packable, at lightweight. Lightweight. Diba? Oo. Dati, talaga naman. Kasi nga ngayon, Maan, di ba, sabihin natin sa mga balita, kahit anumang newscast yan, ang reporter, papasok na lang sa Zoom. Sa Zoom room, tapos iboboton dito, ila-live. Yes, ganun Yun na yung live nakabilis. capability mo. Kung maganda yung connection sa iyong on location, is naka-zoom ka na. How much more kung talagang maganda yung ating mga what do you call it, connections. Sa lahat ng area, walang weak spot. Di magandang-maganda. No? Yung reception ng mga live Oo. capability niyang ating mga cellphone. Kaya mabuhay po ang lahat ng mga journalists on field. Kung sabi mo nga sa PRTV, Nakakamiss. si Angge, tsaka oo nga, I know, beat mo yan. Si Angge, tsaka si JM, si Robert, si paring Robert. Nandun din siya sa Senado nung araw na yon. Actually, yung mga hindi nga beat na papunta doon. Oo nga Kasi syempre, relyebo. Oo. Diba? Kasi puyat na-stranded na doon, tapos kinabukasan, di mo rin alam anong mangyayari. Kailangan mo na magbit-bit ng alam mo na. At hawak nila ang kanilang beats. Kaibigan natin sa media, si Mon Gualvez. Si Mon Gualvez, yay, Mon! sabi naman, hindi naman niya talaga beat yun. O, totoo yan. Oo, hindi na beat ang diba Senate. tayo, minsan napupunta tayo, anong ginagawa ko dito? Kasi nga, tulungan mo si ganyan. Oo. Dahil puyat na. Tapos si Mon na yung paring Mon, hello and shoutout sa'yo. Oo, Siya na tapos- kayo nag-report nun. Yun na nga, yun yung first night na na-stranded na sila doon dahil nagkagulo eme. Oo, eme. Doon sa Senado. Oo. Syempre mga walang baon. Oo. Alam nga naman mag-side B sila, no? so yun nga, sabi ko sa mga batang ito, naks bata. Alam mo, lagi kayo may extra shirt, extra toiletry, ay underwear, lahat yan, baon nyo yan. Kahit pa mineral water, bottle, kahit biskwit. Kasi hindi mo alam kung saan ka mapapapunta. Minsan bigla kang sunog na naka-high heels. Correct.
O, di ba? Oo. Nakapustura ka. Akala mo, dun ka sa aircon, na presscon. Biglang may sunog. Takbo Di ka sa ba? sunog. Takbo ka doon. Takbo ka sa sunog. Yun, minsan nga, bigla kang out of town. Oo. Di ba? Alam mo yes, yan. oo, tama. Bigla kang out of town. Tsaka lalo naman kung developing story. 'Di ba? Yes. Developing story na national interest. Hindi ka na uuwi. Oo, hindi ka na uuwi. Oo. Nagkataon na nagkaganon pa pala. Unfortunate. Pero buti na lang, Ate Maan, wala namang nasawi. Yun ang number one. Ay, yes. Oo, yun ang Oo, at number walang one, nasaktan. oo. Nasaktan. Minsan nga niyan, kapag bagyo, kalamidad yung pupuntahan mo, wala kang baon, walang mall na malapit, Oo. even talipapa, wala kang mabibilhan. Naranasan ko bumili sa Ukay. Okay. Oo, Ukay yung sinuot ko the following day na magre-report. Kasi Kasi nga, nga, wala ka namang ano eh. At nagkakaroon din ng pagkakataon na alam mo naman, si Mishi din yung naging kasama yes. sa iyong dating beat sa NBI. Maring Mish. Oo, yan nakikinig yan ngayon. Si Mishi na kwento niya, meron siyang isang coverage sa Davao. I think Bagyong Pablo. Oo. Mas remote sa Davao. Yes. Tapos pagdating sa ATM, yun lang yung source ng ATM, ng May laman. cash. Wala pa namang e-wallet nun eh. Oo. So wala, pahirapan. So walang laman o Walang meron laman. naman? Ay. Or kung meron man, pa isa-isa. So struggle din, diba? Kaya talagang respeto po sa lahat ng mga reporter, mga Kaya minsan may journalist. kinakausap kaming pwede pong utang. Kasi ABS-CBN naman po. Mga ganon. Oo. Minsan kasi wala namang hotel-hotel. Kung Oo. remote area. Minsan doon ka sa isang bahay. Kakausapin nyo, pwede po bang ipagluto nyo kami? Matutulog na rin. May mga ganon nag-offer din minsan eh. Tama. May mga ganon. At Sila meron na yung mga- magluluto sa'yo. At di ba naalala ko yung coverage na yun, naalala ko walang signal kasi nga bagyo, di ba? Totoo. So nasira lahat ng cell site. Aakit pa siya dun sa taas ng kanyang crew cab para dun sa kanyang lumang Nokia cellphone. Naghahanap. Oo, umiikot-ikot naghahanap. doon. Sorry, lagpas na ako sa headroom ko, pero naghahanap. Di Ganun ba? po ang hirap. Kaya talagang Tapos respeto. yung katawan niya umiikot. Katawan umiikot, di ba? Gumaganon-ganon. Oo, doon satellite. Pwede na rin humawak ng beat. Oo, Char-char lang. O, di tsaka pag mga mawalang hotel, baha-baha, matututunan mong matulog. Mga reporter, natutulog po yan sa kami, yung mga karton, sa eskwelahan, Correct. sa mga Oo. desk, o minsan sa lapag. Galing, ang Oo. galing. Hindi yung kumbaga, Wala kang arte-arte. hindi yung nakaupuan lang tapos may mic tapos may camera. Correct. Oo. Pero pag uwi mo ng Maynila, ayan, arte-arte ka na ulit. Arte-arte ka na ulit. Ayan. So yun po ang Ayan. ating diskusyon ng ating usapin. Dahil hindi pa po tapos ang Mayo pero marami pa po tayong mas pag-uusapan, pagchichikahan pa. Dahil for today po ang ating mga panauhin for today, unang-unang topic natin is kahalagahan po ng cardio exercise sa pabago-bagong panahon. Kahit mainit o malamig, baka sabihin, "Hindi, kasi ayoko mag-jogging kasi umuulan." Pero is that going to stop you na from doing your exercise? Mamaya po makakusap po natin isang adult cardiologist para po sa napapanahong usaping ito. At mamaya po makakusap po natin ang spokesperson ng COMELEC para po sa voter registration. Ayan. Okay. Question of the day. Nag-exercise ka ba? 0919-278-3000. Mag-comment po kayo syempre sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at sa DZMM Teleradio. Ang oras po 11:15 ng umaga. Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo. Alright, so ngayon po, no, ang ating pong pag-uusapan is adult cardiology, usapang heart health. Makakasama po natin ngayon via Zoom.
para pag-usapan ang kahalagahan ng cardio exercise sa babago-bagong panahon. Doc Alan Gumatay, hi, hello, and good morning. Biggs Bustos at Maan Makapagal. Good morning. Morning. Magandang umaga po, Sir Mig, Sir Maan, sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Magandang umaga. Morning, Doc. Alright, so Doc, na-mention ko naman po ang ating kumbaga headline topic today, the importance of cardio exercise sa changing weather. Bakit nga po ba ito important? Magandang tanong, no? Lalo ngayon, World Hypertension Day ng isang araw. Ang buhay kasi ay mahirap i-enjoy kapag mahina ang ating katawan, di ba? So ngayon, ang cardio exercise kasi mahalaga dahil marami siyang benepisyo. Timbang, blood pressure, blood sugar, cholesterol, yung mental health din natin, no? Nakakatulong siyang pagbawas ng ating mga anxiousness sa buhay at nakakatulong din siya sa pagtulog. Oo. Nako, Doc, ngayon kasi, may mga nagzo-zumba pa naman. Partner. Oo naman. Pero hindi sa aircon ha, yung mga barangay zumbahan po natin. Diyan nga sa Quezon City Circle, may zumba yan every morning. Yun na nga, minsan ay tirik na yung araw, minsan 9 to 10 yan eh. Or sana maaga-aga. Pero yun yung mga nasa labas, Doc. Paano yun? Tama. Kasi, di ba? Maka-expose sa araw po, Doc. Oo. Oo, tama, no? So, pinag-usapan nga, exercise is maganda. Ang issue natin today, maaraw, mainit, or nagsisimulang umulan. Naalala ko, before the pandemic, nagja-jogging ako dyan sa may PICC. At tinatapat ko na ang naging issue ko, nung nagsimulang umulan, hindi na ako nakapagtuloy na pag-jogging doon, no? So, ngayong lalo na usong-uso na yung sobrang init, dangerous levels ng pag-init, no? 41 degrees paakyat. Kapag nag-exercise tayo, hindi dapat matigil dahil nga mainit ang panahon or umuulan. Ang exercise kasi, nawawala ang benepisyo kapag tumigil ka. So, ngayong tag-init, tama po na medyo mas maaga or gabi para maiwasan ang ating ang komplikasyon ng sobrang init sa katawan natin. Pangalawa, kung umuulan, pwede naman sa bahay. Kung masyadong mainit, pwede sa loob ng bahay. Marami namang exercise na hindi kailangan pumunta sa gym or pumunta sa ating barangay na basketball court para mag-exercise. So, kayang gawin mag-isa rin naman, no? So, siguro magandang tanong, ano yung mga pwedeng gawing exercise sa bahay, di ba? Doc. Doc, So, go ahead. Apo. kung ang exercise kasi ay hindi naman kailangan may mga kagamitan tayo. So, unang-una, alam natin or magandang ituro na ang gawaing bahay ay exercise pa rin. So, example, kung ikaw ay nagba-vacuum ng bahay mo, nagwawalis, hindi ba nagagalaw na exercise ang iyong mga shoulders at kamay? Tapos kung ikaw ay yumuyuko para mag-vacuum, magwalis, 30. imbes na yumuko na nakakasakit sa likod, Best friend. pwedeng mag-squat na lang pababa para yung ating likod at legs na exercise din. Gawin yan mga 10 to 15 minutes a day. Kung hindi kayang every day, every other day, importante nagagawa, no? Tapos pangalawa, may tanong tayo madalas ang exercise daw sa puso ay moderate intensity dapat, no? Ang moderate intensity actually ay mahirap ibigyan ng totoong numero or totoong gawain dahil iba-iba tayo ng condition to begin with. So merong tao na halos talagang walang exercise, konting galaw, pagod na. Merong tao na nag-exercise konti, so mas marami-raming galaw ang kailangan, at meron talagang mga fit na hindi na halos tumataas yung tibok ng puso. So ginagawa nating basehan actually yung tibok nga ng puso. So para sa ating mga tagapakinig at tagapanood, ang target heart rate actually is 50 to 70% of your maximum. So meaning, kunyari of the target of the maximum heart rate ng edad mo. So para ituro po natin, 220 minus age is your target maximum heart rate. So kung ikaw ay 50 anyos na, 220 minus 50 is 100, ilan ba siya? 70.
No? Yes, yes. So kung 170, Nilabas ko na yung calculator. Oo, galing na ako sa tama. math, pwede na. Oo. Oo. So kung 170 ka, tama, 50% to 70% doon ay moderate intensity exercise. So 170 times 50 is 85 to 100 something. Ayan. Doc, ito tanong ko lang. Pag naaabot mo yun ang moderate intensity. Ngayon, kung ayaw magbilang, alam mo ang isang practical na example, kung naglalakad ka daw at hindi ka kanta or yung kumakanta, pag hindi mo na kaya, yun ay moderate intensity na. Oh, kapag hindi mo na kayang kumanta. Ito, Doc. Kumanta. Oo. Oo, so Oo. tama. Yes. Doc, ang tanong ko lang, yung sabi nilang sagad-sagaran. Kasi may ganun 'di ba? May mga senior citizen tayo nagzumba din. Ano yung sinasabi, pwede mong sabihin na, sinagad mo kasi. Yung hingal na hingal ka ba? So, anong heart rate noon, Doc? Kasi di ba sinasabi nila, kasi sinagad niya kaya nangyari yan. Correct. Di ba Opo. minsan may mga heart attack? Totoo ba yun, Doc? Oo, no? So, dalawa ang punto nung tanong natin. Una, ano ba yung sagad-sagad? Iniiwasan talaga natin ang sagad-sagad. Kaya nga, di ba, parang eskwelahan. Grade 1 muna, bago grade 2, bago grade 3. Hindi pwedeng dire-diretso. So, kailangan gradual. So, kapag medyo kaya mo na yung gantong, kunyari, 10 minutes a day, so, gawin mo siya mga 2 weeks, 3 weeks. After, pag medyo kampante na, gawin ng 15 minutes a day. Ganong bagay, no? Number 1. Number 2, yung minsan nag-exercise, biglang inatake. Kaya po uso na ngayon yung tinatawag na cardio clearance bago mag-gym, bago mag-marathon, bago mag-fun run. Talagang dapat munang malaman kamusta yung puso mo bago magsimula. Hindi na siya sa matanda din May mga kilala na tayo, nababalitaan, 30 anyos, inaatake. Kaya importante po, bago magsimula mag-exercise, patingin sa doktor. At kung walang pagkakataon, sabihin natin, wala ngang doktor na malapit, no? Hinay-hinayin muna. Grade 1, bago grade 2, bago grade 3. Oo, pero kasi, Doc, halimbawa, ako po'y nagbabadminton. Mga 2 years na hindi. Nagyabang pa Nagyabang pa. Pwede ba naman ibalik? Ay, balik. Nagpa-pickleball na ngayon. Ayan. Yun, Yan. Doc, kasi sa laro kasi minsan, hindi mo yan may iwasan na, syempre, competitive ka. Tapos Kailangan sobra. manalo. Yung hingal-hingal ka na, talagang gumagapang na. May time pa nga na sobrang hindi ka na makahinga. Hindi ka pwedeng wait lang. Tapos talaga mapapaupo ka. So, natakot naman ako, baka atakihin. Yung mga ganon. So, pag ganon ba, Doc, yung sabi mong hindi na halos makahinga, hingal na hingal, tapos medyo nagdidilim na yung paningin, anong ibig sabihin nun, Doc? Hindi man sobrang nagdidilim, alam mong konti na lang, may himatay ka na. Oo. Tama, no? Ano yung ganong sintomas, Doc? Oo. Una, kung alam natin na okay ang puso mo, it's more of dehydration na. No? So, medyo sobrang pagod lang. Kailangan lang ipahinga, uminom ng tubig, uminom ng mga hindi naman energy drink, yung mga may supplements na may electrolytes ganoon, no? Yun lang siya. Pero, kung ikaw ay nagpipickleball sa sobrang init na lugar, di ba? Or sobrang napatagal. Takot din tayo kapag super init ng panahon. Uso kasi ngayon talaga yung tinatawag na heat exhaustion. Dati, ang pinoproblema natin, heat stroke. Kaya lamang, bago pa lang mangyari yung heat stroke, merong heat exhaustion. Ang heat exhaustion, ang senyales yan, sobrang ang pawi, sobrang pagod. Yung iba, super tibok tulin. Yung iba, parang cold clammy skin na sinasabi, pinagpapawisan ng malamig. At pwede nang mangyari yung sinasabi mong parang mawawalan ng malay. Aha. So kapag nangyari yan, first aid talaga dapat ay uminom ng tubig. Magpahinga, uminom ng tubig, magpalamig ng konti. Opo. Yan. Opo. Doc Alan, related question. Kapag pabago-bago po ang panahon, kasi like kunwari marami tayong mga kababayan na sabihin natin mainit, tapos malamig, mainit ulit, prone naman po yan sa sakit. Di ba? Parang pwede ka nagkaka-respiratory illness, baka madapuan ka ng virus, ikaw ay magkaubo, magkasipon. Oo, di ba? So, ano din po ba? Factor din yan, Doc? Tama, no? So,
parang ihalin tulad ko muna, no? May pasyente pupunta sa akin, Dok. Lagi kasi kong puyat, no? So, ang dami kong, ano bang solusyon doon? Nakakasakit to dahil lagi akong puyat, no? So, kung ang trabaho mo ay sa gabi, kung puyat ang rason, ano ang solusyon? Di ba matulog kung puyat? Kaya lang, trabaho mo siya. So, hindi ko pwedeng sabihin na wag magtrabaho sa gabi. So, ang sagot ko sa ganyan, kontrolin natin yung kaya nating kontrolin. So, ang klima, hindi natin kayang kontrolin. Ang trabaho, puyat sa gabi, hindi natin kayang kontrolin. Pero ang kaya natin kontrolin, tamang pagkain, tamang ehersisyo, tamang timbang. Yun, kaya nating ayusin. So, doon tayo magfo-focus. So, yung sobrang init, sobrang lamig, iiwas talaga tayo sa mainit. Kung sobrang lamig naman, hindi naman sa Pinas yun sobra, no? So, Opo. Doc Alan, ganun lang. Doc Ayusin Alan. yung kayang ayusin. Opo, tama po. No? Speaking of ayusin, ito po may tanong po dito from Mai. Doc, tanong ko lang po, if need ko po bang mag-maintenance if sa lab result mataas lang ng konti ang aking cholesterol, ibinunyag po niya 5.41. Ano po ba? Diet lang po ba o kailangan po bang mag-maintenance na? Oo, tama, no? Nakakatuwa, yung may mga kababayan na tayo nagpapacheck, no? So, very good yan. Number 1. Number 2, ang cholesterol kasi ay ginagamot depende sa mga sakit na merong kasama. So, kung ikaw ay nag-heart attack na nag-stroke, talagang may gamot sa cholesterol at ang target, mababa. Pero kung ikaw ay cholesterol lamang, walang ibang sakit, sinusubukan muna namin na talagang wag mo nang daanin sa gamot, ayusin lang muna yung kinakain, tapos i-check uli yung cholesterol. Pag nag-improve na, okay na yon, no? So, kung ikaw ay may high blood, gantong level, kung ikaw may diabetes, mas ganun dapat, mas stricto. So, nagdedepende talaga yung number, yung gamot, depende sa number ng cholesterol mo. Opo. Doc, ngayon Hindi siya katulad ng high blood diabetes na Correct. yun lang talaga siya iniintindi. Opo. Doc, ngayon po, no, pagdating po sa usaping hypertension, pagdating sa usaping BP, Doc, di ba may updated guidelines po ang WHO po ba or American Heart Health Association, please correct me na lang po, Doc, no? Na usually kasi pag sinabing normal blood pressure is 120/80, pero ibinaba na to. 110/80. Tama po ba, Doc? Oo. Oo, no? Very good. Ako'y natutuwa kasi talagang awareness campaign ang gusto nating mangyari sa ngayon, no? Opo. Kung mapapansin natin, ang trust ngayon ng lahat, America, US, World Health Organization, even ng ating DOH, prevention na talaga. So, ang dating, kung isipin mo yung sasakyan, bago pa lang, alagaan mo na versus papatingnan mo pag sira na. So, prevention tayo, no? So, kung BP pag-uusapan, tama po, hindi po normal actually ang 120/80. Ang description niya ngayon is elevated or above normal. Ang normal na ay mas mababa na ng konti. Opo. So, ang purpose niya, again, kapag nakikita mong slightly elevated, yun ay parang senyales, alarma na, uy, mag-asikaso ka na. Kung ikaw ay medyo malaki, magpapayat. Kung ikaw ay medyo pangit ang pagkain, ayusin. Kung ikaw ay medyo may bisyo, ayusin na dahil pag hindi ka nag-ayos sa gantong panahon, na nag-120/80, maya-maya, high blood na talaga. So, Doc, all huli of na a yung sudden, lahat. tama po, Doc, no? All of a sudden, ang common knowledge, okay, pag BP ko, 120/80, Pwede pa normal yun. ako. Pero ngayon, all of a sudden, lahat ng mga nasa 120/80, technically classified as elevated blood pressure na pala, Doc. Hypertensive na rin Oo. yun, Doc? O hindi pa? Hindi pa Pre-hypertensive, siya, hindi pa. hindi pa siya high blood. Elevated blood Pala. pressure ang Opo. pangalan. But Doc, again, no, for awareness campaign, to clarify, hindi ibig sabihin, kasi, kumbaga, we are on the preventive measure. Kasi baka naman mamaya, 120/80, ano na ba ako? Nanganganib na ba ako? Or dapat mag-alert na ba ako? So, not necessarily naman, Doc. Hindi naman, no? Oo. Ang point kasi nito, kumbaga parang, kunyari parang Proactive. cellphone mo, no? Proactive lang, Doc. Kunyari cellphone mo. Kung ang cellphone mo ay 20% battery na lamang, hindi ba parang nag-warning siya? Oo. Tama po. No? So, sinasabihan ka na, uy, mag-recharge ka na. Okay. Oo. Kasi Eto, Doc. maya-maya, mauubusan ka. Oo, mahalaga din, no, Doc, na meron kang pangkuha ng blood pressure. Kasi ako, yung binili ko yung wrist type
Oo, pero reliable ba yun, Doc? Kasi minsan nagugulat ako. Okay pa ba siya, Doc? Oo nga. Kasi minsan ako talaga medyo low blood ako. Minsan nga 90, 110, 115. Normal ba yun, Doc? Tapos minsan nung nag-take ako, 130, ay teka lang, ano to, baterya na ba ito? Pero nagtatatlo kong kuha. So, siguro kung yung last ko, yun ang... May nagsabi din sa akin, Ano ba Maan, dapat? na hindi na daw yata siya recommended. Kaya nung yung Wrist risk ko, type. kaya nung may nagsabi sa akin na doktor doon, sabi ko, hindi ko na ginamit. Oh, so Pero, ano Doc, ba to dapat, clarify, Doc? Doc. Kung mag-isa Opo. ka lang naman, Oo nga. ano ang dapat mong bilhin? Kung gusto mong sariling kuha ng blood pressure. Oo, very good, no? Again, nakakatuwa na nagiging aware na nga tayo, no? So, ang blood pressure machine, dalawa, yung 2 or 3 yung punto ng tanong na yan, isa-isahin natin. Yung blood pressure monitoring machine, marami ngayon. Yung pang BP dito, na cuff type, pang BP na risk, at nauso na nga ngayon yung mga smartwatches, no? Oo. So, may ganun na rin. So, isa-isahin natin. Ang recommended at the moment, at gold standard, ay yung dito, sa kamay, no? Yung sa risk, is still slightly off kumpara doon sa dito. So talagang ito yung gusto natin. Okay? Yung nasa Ngayon, braso. Saan po, Doc? Saan po mulit? Yung sa braso? Opo, just to clarify. Para may sa mga braso. nakikinig sa atin sa Sa may radyo braso. ngayon, sa may braso po. tama. Okay. Sorry, radyo Opo, nga opo, pala. Sa radyo po. Saan ba? Sa bicep ba? Charot lang. Dito lang, sa braso. Pinakita naman agad. Hindi, naka-long Pinlets sleeve. agad. Naka-long sleeve. Dito Pero- po sa may braso. Yan. Tama po, no? Pinapatawa So, ko lang may, kayo. Tama. Opo. Go ahead, Doc. may tamang paraan ng pagkuha. Una, dapat nga 2 inches above the braso. Above the elbow, sorry. 2 inches Okay. above the elbow. Mga ganoon, no? Tapos pangalawa, dapat walang damit. Kailangan skin contact talaga yung ating yung ating cuff. Okay? So going back, mas recommended po talaga gold standard yung BP sa upper arm kaysa dun sa wrist. Pero ba Opo. may Number BP 2, na bang nabibili na pwede ikaw lang mag-isa? Normally kasi di ba iba pa yung kumukuha for you. Oo. Digital. Digital, no? Reliable din yun, Doc. Tama. Tama, opo. Nire-recommend na po ngayon actually yung digital BP monitoring na sa braso na pwede mong gawin sa bahay. At ang pagkuha, tama po yung ginagawa nyo, no? 3 beses, 5 minutes apart. Tapos ang ating gagawin, yung una tinatanggal namin kasi may anxiousness konti doon eh. Oo, natitense. Tapos yung average nung pangalawa at pangatlo, yun po yung kukunin namin na i-record na BP. Oh, so pwede pala kumuha, Doc, ng 3 straight readings. Tapos With i-average 5 5 minutes minutes 5 interval. minutes interval. Oo. Tapos average yung second and third, yun yung kumbaga more or less magbe-base na reading. Tama. Oh. Sa umaga ba o sa gabi Yan. bago matulog, preferably kumuha ng blood pressure, Doc? Tama, no? So, second question, paano pagkuha? Kapag hindi pa natin gamay or kontrolado yung BP or nag-a-adjust pa ng gamot, rekomendasyon po talaga pagkuha sa umaga at pagkuha sa gabi, mga 1 to 2 weeks, tapos re-reviewin na lahat yung record na yon, doon mag-a-adjust ng gamot. Kung kontrolado na yung BP mo, kahit once a week na lamang, ayaw natin kasing maging masyado maraming iniisip sa BP, no? So, ganun po yung ating rekomendasyon. I see, oo. Okay. So, Doc, panghuling katanungan na lang, Doc, no? Pag-usaping cholesterol. Sa cholesterol po ba, parang pag sinabing yung LDL, is that the sole marker para sabihin, okay, may problema ako sa heart or may kailangan akong i-address sa heart? And at the same time, ano po, kasi diba, Doc, ang inaano natin, kumbaga, proactive and holistic. Ano po yung mga reminders po ninyo sa mga kaserbisyo, kapamilya natin? Ano talagang, kung titingnan man itong unit na ito, paano po nila i-approach? Yan, very good, no? Totoo po. Ang cholesterol po, nire-request talaga ng doktor is lipid profile. 4 siyang cholesterol, no? 4 na klase. Base sa pag-aaral, ang good cholesterol ay HDL. So, ang paraan lang para tumaas siya ng exercise, tamang kain. Pag malaka nun, bagsak talaga siya. Okay? Hindi siya nakukuha sa gamot. Number 1. Number 2, yung bad cholesterol is LDL, no? So, ang LDL,
Diyan kami nagbabase talaga. Siya ay yung pinakamaraming pag-aaral na commensurate sa issues ng kamatayan, ng sakit sa puso, ng stroke, no? So kung sakit ang pinag-uusapan, diyan kami nakatingin sa LDL. So ang LDL ay tumataas kung mali yung kain, walang exercise, kadalasan yun lamang at paglaki, no? Pero kung naayos natin yung pagkain, nagbabawas ng prito, nagbabawas ng mantika, nagbabawas ng karne, bababa rin naman siya, pero may hinahabol kaming numero na depende nga sa iyong risk factors na tinatawag. So kung walang sakit, around 116 milligrams per deciliter. Kapag ka may high blood siguro, 100. Kapag may diabetes, 70. Pag may sakit sa puso, 55. So pababa siya ng pababa, depende sa dami ng sakit mo at komplikasyon na. Alright, so Doc, panghuling message na lang po, parting shot po para sa ating mga viewers and listeners. Ayan, no? So, magandang umaga po. Dr. Gumatay po ako. Yung pong ating mga sinasabi kanina at sinasabi na natin dati pa. Hindi naman po siya bago talaga regarding pag-aalaga ng high blood, pag-aalaga ng blood sugar, cholesterol. Iba na po kasi ang panahon ngayon. Mas mahirap na pong kumain ng tama, mas mahirap na pong gumalaw. Bata pa lang tayo, exposed na tayo sa, mamantikang pagkain. Bata pa lang tayo, hindi na tayo naglalakad, nagta-tricycle na, no? So, importante po talaga ang disiplina. Wala pong kapalit na tableta ang disiplina. Mura pa po ang disiplina, no? So, tamang pagkain, konting galaw, konting exercise. Hindi po nangingilala ang sakit kung tag-ulan, tag-araw, mainit, malamig. Kailangan po ang exercise at tamang pagkain ay lifestyle na. So, pangkaraniwan ang Everything ginagawa. in moderation. Yan. Tama Thank po, you, no? Doc. So, hindi ko po pinagbabawal ang mga lechon. Masarap po yan. Paborito ko rin po yan, crispy pata. Ang sagot ko po, premyo siya sa akin. So, pag may nagawa ko maganda sa buhay ko, approve. Pag may birthday, approve. Pero hindi po araw-araw birthday, hindi po araw-araw fiesta. Di araw-araw Pasko. Good kid ako araw-araw. Good for Magawa you. ng good deeds. Tama. Maglilitsyon ako mamaya. Pero good tayo kung tayo is sumusunod sa Yes. tamang kalusugan. Maraming salamat po sa Thank ating you, Doc. adult cardiologist, Doc Alan Gumatay. Doc, maraming po salamat sa inyong serbisyo and happy weekend. Happy Thank you, weekend Doc. po. Thank you. Alright. Thank you. O bago tayo mag-gap, gusto ko lang batiin si Kuya Ricky Rubianes. Nag-send sa akin si Kuya Ricky ng picture nung sila ay ni Mishi sa Davao. Oo. Nakikinig Aba. pala siya na siya ang cameraman ngayon ni Victoria Tulad. Di So, ba? nagto-throwback. Nagto-throwback. Sinenda sa akin agad si Kuya Ricky. Oo. Yung mga panahong yun. Pwede Ayun. ba Hi, Kuya bumati Rick. pa? Ito, Yes. Jose Saclao, miss you so much. Ay, Miss Maan, good to see you once again. Good AM daw sa ating dalawa. Sir Mix. Vincent Lagunilla, pa-shoutout po sa NAIA team. END ng M-Serve. Yan. Thank you. Hello and thank you. At syempre, binabati ko po ang aking TNBS driver noong isang araw, si Master Sergeant Reggie Tranya. Kasi pagsakay ko ng TNBS, taka sa Istrenta siya, partner. Oo, kaya mula umaga. Pero nasa serbisyo pa siya. Hindi na. Ay, hindi Nag-retire na. na siya. Nag-retire Nag-retire na. Oo. Kasi nag-optional retirement na siya. Tapos siya, kumbaga, nagre-relax-relax na lang. Hawak daw niyang oras niya. Kaya siya ay nag-TNVS driver. Yes. Ayan. Sa Istrenta yun, sabi ko, Sir, makinig kayo ng alas 11 hanggang alas 12. Ayan. Nakikinig po sila ngayong umaga. Ang oras po, 11:42 a.m. Nagseserbisyo, Niña Corpus at Migs Bustos sa DZMM. Nagseserbisyo, Niña Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day. Ayan, nagbabalik pa rin ang nagsaserbisyo ninyo Corpus kasama si Migs Bustos at ako po, si Maan Makapagal. Ayan, alam mo ba,
makasaysayan daw itong last voters registration Correct. dahil pinakamaraming nag-register. 5.4 million ang mga bagong nagparehistrong botante. Alamin nga natin saang lugar yan. At ang Bakit? mataas din ang di ba, voter turnout. Oo, oo. Alamin nga natin ngayon kasi syempre itong mga factors na to magkakaroon to ng epekto sa inaantay nating crucial 2028. And any generally, Elections, ang oo. election po sa any democratic country shapes the nation. Oo. Kahit anong bansa po yan sa buong mundo. Oo, kaya alamin na natin yan, yung mga gusto nating tanungin. Oo, mula kay, andyan na ba siya? Oo, andito na. Via Zoom, Attorney John Rex Laudianco, ang tagapagsalita po ng COMELEC. Magandang umaga. Magandang umaga po, Mama Ann and Sir Mick, sa lahat po ng taga-subaybay ng nagseserbisyo Niña Corpus. Good morning po. Ayan. sir. Ayun na nga, unahin na natin. Bakit sinasabi na may nasa history, recent history ay ito ang pinakamataas na voters registration, sir? No po. Oo, nako. Okay, Attorney John Rex, pasensya po lamang. Babalikan po namin kayo. Ayusin lang po natin ang connection. Sana po kumbaga, hindi na po magtampo ang internet, di ba? Kung hindi man po, sir, tatawagan po namin kayo via phone patch. Pero yun nga, pinag-usapan nga natin, Maan, na importante talaga ang bumoto. Kasi baka mami, syempre, sa recent happenings, ang kahit anong klase ng political face, sasabihin ng mga tao, nakakatamad bumoto. Ano ba naman yan? Parang, Tsaka sabi- eto na naman. Tsaka sabi nila, talo naman ako ng mas marami. Oo. Alam mo yun, every vote counts. So, Oo. malay, di ba may ganun kasi. Pero kasi the mindset, Majority wins. So, pero kasi the mindset is a democracy nga tayo, di ba? Kumbaga yan ang isang karapatan na pwede nating ma-exercise Yes, bilang oo. Pilipino. Oo. Gawin na po natin. Tama. Minsan lang naman yan sa, Oo. di ba? Kapag sa presidential, senatorial, di ba? Tsaka maaring hindi naman pwede rin ang outlook kasi hindi naman paligsahan to. Hindi naman to sports, di ba? Oo. At the end of the day, we are voting for the Philippines, di ba? So kung sino man po ang mahalal sa inyong barangay, sa inyong syudad, importante po yung makabubuti po sa mamamayan. Tsaka, big sabihin, yun nga, gusto ko i-analyze yung sinasabing ang laki ng voter registration na turnout ay dahil ba mas politically aware na ngayon ang mga tao, mga kabataan, yung mga bagong nag-19. Correct. O 18 ba? Tama? Yes. Oo, na syempre, excited, bumoto. O dahil pinadali rin. Tama. No, ng COMELEC. Correct. Kasi meron niyang register anywhere na kumaga pinarami yung mga pwedeng kung saan pumunta dati COMELEC lang. Correct, oo. Ngayon ay Pinadali. inilabas na, pinadali. Yes. Tingnan Alright. nga natin. Alright, nagbabalik po sa linya ng telepono, Attorney John Rex Laudianco. Sir, good morning po muli. Siya po ang tagapagsalita ng COMELEC. Sir, good morning. Magandang umaga pong muli, Sir Migs, Mama Ann, at sa lahat po taga-subaybay ng nagseserbisyo Niña Corpus. Good morning po. Good morning. Yun nga sir, yung voter registration turnout natin ay mataas ngayon. 5.4 million. Pinakamataas sa kasaysayan ba? Tama ba to? Pinakamataas nga po, tama po kayo, nang binuksan natin yung October 20, last year, 2025, hanggang tapos ang May 18, 5,410,000. At para bigyan lamang po kayo ng idea dun sa last day, sa buong Pilipinas po, ang na-accommodate ay umabot sa 328,000. At para tignan po natin kung gaano kalaki yung nangyari, sa NCR po ay umabot ng 35,000 para sa isang araw. Alam nyo po, itong 300 sa 4,000 na to at yung sa 35,000 sa NCR, dati-dati po yan, 1 o 2 buwan na output po namin yan na ginawa sa loob ng isang araw. Ganyang karami po nung May 18. Oo. Saan may pinakamarami sa bansa Yes po. natin, region, attorney? Lagi po, National Capital Region po, yung 35,000 po nila yan in one day, yan po ang pinakamalaki po sa buong Pilipinas. Ito ba yung last day?
Yes po, yan po yung last day. Iyan tayo Opo. Last minute Di ba? Importante umabot sa deadline. 2 buwan mong binuksan. Tapos sa last day ka magpaparegister. Ano ba kayo? Ayun nga, NCR, anong pinakamalaki? Opo, sir. Attorney? NCR po. Yes po, sila po ang pinakamalaki, 35,000 po in one. Sila po ang pinakamalaki. Ah, sumunod? Sumunod po. Ang Region 8 po, ganun din po, hindi nagkakalayo dyan sa figure po na yan. Oo. Opo, opo. Pero yun nga, anong mga naging salik? Ayan. Yan. Factor kung bakit malaki nga yung voter registration po ngayon. Ay, nakita po namin yung taas ng awareness po. Siguro dahil sa tulong na po ng ating media at social media, talagang aware yung mga tao sa kaganapan sa ating pamahalaan. At na-realize nila na ang pinakamaga talaga pong pamamaraan para masimula ng pagsagot. Hindi man po total solution, but ang simula sa pagsagot ng lahat nito ay yung halalan. At ang first step, kailangan nakaregister po sila. Opo, demographic attorney, ano po ba sa age bracket? Marami po bang youth or at the same Batang time? botante ba Opo, to? may mga millennials din, nasa 40s, nasa 50s. Oo. Baka ilang percent yan? Baka 80% ba? Opo. Opo, bagamat tinatapos pa po namin yung bracket po sa age, pero siguro po para mabigyan tayo ng idea dun sa 5,410,000 po na applications sa tinanggap. Ang first time po na voters dyan na 15 years old hanggang 17 yung para sa SK ay umabot ng 1.5 million. Yun para naman po sa 18 years old pataas ay umabot din po ng halos 1.5 million. Ganyang karami po yung mga madadagdag sa atin na mga botante. Kaya nga po ine-expect natin sa November 2 barangay and SK elections, ang total voters natin sa SK po ay aabot na humigit kumulang 25 million. Wow. Ang sa barangay naman po ay nasa halos 71 million. Ganyang karami na po tayong botante. Ito po ang 5.4 ay matic na registered or sinasala nyo pa ngayon yung kanilang mga isinumiteng mga dokumento? Naku, sinasala po ito. Kaya nga po, isa ito sa paliwanag namin kung bakit kailangan magtapos sa May 18. Wala ng special registration, wala ng extension dahil ito po ang proseso na kasunod. Ang kasunod na po niya, nasahan nyo sa mga susunod na araw, ipapaskil ang lahat ng pangalan dun sa kanilang City Hall or Municipal Hall at sa tanggapan ng COMELEC. Ang purpose po niyan, ayon sa Republic Act 8189, ay makita ng publiko yung nag-a-apply. At ang kasunod po nun, dahil kung merong hindi kwalipikado, kung merong hindi dapat, makapag-file ng opposition, yung mismong mga taga-barangay nila, malabanan yung pag-a-apply po niyan. So may period din po tayo niyan. At ultimately, bibigyan din ng pagkakataon yung pong na-oppose na makapaglagak din ng ebidensya in support of his application for registration. Ang hearing po para sa lahat ng application na yan ay June 1. Kaya po kailangan talaga magtapos ng May 18. Bakit? Dahil po pagtungtong ng July 2, pag kailangan namin matapos lahat ng prosesong to, bawal na rin po sa Republic Act 8189 ang anumang pagpaparehistro, anumang paggalaw o pagsasaayos ng presinto. So ganyan kaikli lang po ang period na available na gawin lahat ito ng COMELEC. Opo, attorney, sa paglilinaw po muli, kailan po nga ba ang barangay SK elections this year? Ang ating pong barangay and SK elections ay gaganapin na sa November 2, 2026. Bunsod po ito ng Republic Act 12-232. At dahil dyan po, yung pong mga nag-a-aspire, yung gustong tumandidato, magpa-filing na po sila ng kanilang COCs, yung Certificate of Candidacy by September 28, 2026 po. Opo, pasensya po sa follow-up. Final answer na po yan. November 2, 2026, attorney? Tama po, Yan no? Opo, tama po. Dahil yan po ang nakatakda doon sa Republic Act 12-232. Alam po natin, may umuugong na mayroong proposal na may amend. Kami naman po sa COMELEC kung ano ang umiiral na batas. At hanggat hindi po napapalitan ang Republic Act 12-232, sa aming mata po, tuloy sa November 2 ang ating BSK. And then, ang campaign period po, kailan po yan, attorney? Opo, ang campaign period po natin ay magsisimula sa October 22 at tatagal lamang hanggang October 31. At buti po na itanong ninyo dahil malaki po ang pagkakaiba. Dahil ito po ay manual elections, ginagabayan ng Omnibus Election Code. Once matanggap ng COMELEC ang Certificate of Candidacy, ituturing na po siyang kandidato. Bawal na po ang anumang uri ng pangangampanya o partisan political activity dahil po may pinagbabawal pa rin ng premature campaigning. Hindi katulad dun sa ating national at local elections na kahit nakapag-file na ng COC as early as October, sabi nung Section 15, Republic Act 9369, hindi pa siya kandidato until day 1 ng campaign period. Yung po ang malaking pagkakaiba. Yung mga posting kasi sa social media, pwede kasing kampanya na rin yon. Correct. Pero paano nyo
ito na mamonitor unless siguro i-report ng kalaban. Tama. Si Migso, may post siya. Yung mga tipong attorney, kumari, Oo. congratulations to all graduates. Tapos Oo. mukha ako yung nandyan. Pero siya, di ba? SOCMED naman niya yun. Opo. So, yun nga mahirap ba ngayon? Actually, madali po ngayon. Tama po kayo. Bukod po dun sa katunggali sa politika, yung nag-report, mas marami po galing mismo sa ating mga kababayan. Yung mga isinampay sa puno, yung mga post sa ating social media, kababayan po. Bakit siguro? Dahil nga po pwede po ang anonymous complaint sa COMELEC. Hindi po kailangan lumantad sila. Ito yung gusto kong tanong. Kailan ang next voters registration? Opo. Oo, na crucial to. Kasi ang inaabangan naman natin ay yung 2028. Yes. Presidential elections. Tama po, nabanggit na rin po ni Chairman Garcia na sa February 2027 ay bubuksan na po namin muli ang registration naman para sa May 2028 national at local elections dahil presidential po ito. At maaari po itong tumagal. Tingin namin na baka po hanggang September 30. Hanggang doon na lamang po. So maaga po namin sinasabi, bagamat wala pang formal na kalendaryo, yan pong pagbubukas ng Pebrero ay maaring tumagal lamang hanggang Setyembre dahil yun lamang po ang pinapahintulutan ng batasang Sa COMELEC. last day tayo. Huwag naman, kahit mga 2 days before. 2 days before. Para hindi masyadong haragan. Attorney, I'll take this chance to ask na rin po, no? Kasi syempre nung nakaraang midterm elections, hindi naman po lahat nakaboto. So, alam ko po, 2 consecutive na elections, if you miss it, kailangan mo mag-register ulit. So, crucial po ba na para hindi ako mag-register ulit, magparehistro muli, makaboto ako sa barangay SK elections? Tama po, dahil tama po yung nabanggit nyo, yung 2 beses na halala na regular na hindi ka makaboto, maari ka po talagang ma-deactivate. Bagamat hindi po kailangan magpa-register, pero mawawala ka po sa listahan until such time na magpa-reactivate ka. Kaya po dun sa hindi po nakaboto nung May elections ng 2025, sana po makaboto kayo sa barangay SK elections kung gusto nyo pong makaboto sa 2028 presidential election. Okay, I stand corrected. Madi-deactivate para bumoto ka para hindi ka ma-deactivate. Kasi kung hindi ka makaboto ng barangay SK, 2 consecutive, ipapa-reactivate mo pa. So maganda bumoto na lang. Ayun. Tama. Maraming salamat po, Attorney John Salamat. Rex Laudiaco. Attorney, pahuling paalala na lang po sa ating mga viewers and listeners. Opo, sa ating mga kababayan po, pakibantayan po yung mga ipapaskill na mga pangalan na nag-application dahil ito na po ang pagkakataon para mag-file ng inyong position at asahan po ninyo lahat na po ito ay isasalain ng COMELEC by June 1 sa aming Election Registration Board hearing, bukod pa dun sa patuloy na cleansing ng ating records na ginagawa sa pamamagitan po ng lahat ng biometrics, identification at iba pa. Maraming salamat po. Ayan. Alright, maraming salamat po sa ating kaserbisyo of the day, Attorney John Rex Laudiaco, spokesperson ng COMELEC. Attorney, happy weekend po and thank you for your service. Alright, susunod po headline ngayon, kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Alright, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, ako po, si Mix Bustos, nagseserbisyo. At ako naman, si Maan Makapagal. Paano? Bye! Ingat po, happy weekend! Nagseserbisyo, Linya Corpus sa DZMM Radio Patrol sa East 30.